Kung public school teacher ka at wala kang extra budget, lagi-lagi kang mag-iingat kahit nasa school ka pa. At baka magaya ka sa akin. Tingnan mo yung mukha ko ngayon, oh. Oh, 'di ba? So, nangyari 'to inside the school at until sa posting time na 'to, wala talaga akong kahit magkanong natanggap from my school. Disclaimer lang mga mommy Corsa, ito is based from my experience which is 2 days ago lang at siguro naman meron din naman mga school na merong ibibigay na tulong sa mga teachers nila pero baka meron ding mga possibilities na tulad ko na talagang walang makukuha sa school nila kahit magkano. And it's fine, medyo masakit nga lang talaga sa bulsa and I'm really, really blessed and thankful na meron akong kapatid na meron siyang kahit papaano maipaabono ganyan nung nasa ospital ako. Short story time. So, nangyari 'to inside the school. Official time, naka-time in ako talaga doon and ito happens nung Christmas party namin. Okey, tapos ayan nagkaroon ng konting aksidente and then ayun, so nauna yung head, ayan siya. Medyo may konting filter pa 'to, pero ayan na talaga yung itsura niya and meron din akong konti sa kamay. So, since head, injury siya and nagsuka kasi ako. So, ang parang protocol sabi nung school nurse namin is idala sa ospital and then for CT scan. So, ang sumama sa akin during those, time is yung aming school registrar. Siya yung kasama ko and hi Ate May! Si Ate May ay sa pag-aapura din niya sa mga nangyari ay wala ding nadalang kahit anong pera. Parang ang narinig ko sabi niya, medyo kasi hilo-hilo ako nung nandun ako sa stretcher. Ang sabi niya, "Hala, ang dala ko lang ay 100, hintayin na lang po natin yung relatives ni Ma'am Allen," sabi niya. So, ayun. And yung lumabas naman sa CT scan is clear naman. Ah, thank God na kasi parang 4 na beses akong nagsuka mula dun sa school hanggang sa i-travel ako dun sa ospital kung saan ako makakakuha ng CT scan. So, ayun, sa mga public school teachers diyan, lagi kayong mag-iingat mga mommy cores at talagang yung aksidente ay hindi talaga natin masasabi kung kailan. Kaya doble-doble ingat tayo at sa sweldo natin, malaki talaga yung nagastos ko sa CT scan, hospital bills, at saka yung gamot. Eh, sa kita ng isang public school teacher ay malaking ano yon, malaking hampas sa budget. So, yun lang. This is just an, awareness na may mga ganitong nangyayari and I really hope sana kahit papaano lalo na dun sa mga medyo talaga I'm somehow blessed pa ako. Pero paano kaya iniisip ko kung paano yung mga talagang teachers na sila yung breadwinners, ganyan na sila yung, walang ibang aasahan. Paano kung sila yung nagkasakit, ganyan, naaksidente ng hindi inaasahan. Paano kung wala silang makukuhanan ng agad-agad na pera? So, paano yun? So, sana kahit papaano merong tutulong sa kanila. So, yung kasi yung naging nung ang una kasing dinalhan sa'kin na ospital is yung malapit and then yun din ang, recommendations nila idala sa ospital na merong CT scan. Na in my case, ang pinagdalhan na sa'kin is private hospital talaga kasi parang urgent na siya at dun sa ospital na pinagdalhan sa'kin na una, nagsuka na rin ako. So, then travel and then dun sa ospital na private hospital nagsuka na naman ako. So, parang 4 na beses ako nagsuka that time. So ayun, ifinilter ko na lang kasi baka matakot kayo kapag, wala ng filter. So ayun lang, I really hope nakapagbigay ako ng awareness. Thank you for watching.